nakikita mo, Panginoon. Kaya nanyaman karot, Apo Diyos, iti masapol da. Nanyaman, Apo Diyos, iti balon da. Iyukrat mo man katita imam kanya da, Apo Diyos. Alam di amin nga pagpagkatan da nga mapaparigat isuda, Apo Diyos. And I curse in this church. Sinusumba ko yung kahirapan sa iglesia na to. Because Panginoon, you can open the floodway of heaven at ibubuhos mo sa bawat isa ang rumaragasang pagpapala. Rumaragasang pagpapala, Panginoon, na galing sa iyo. Panginoon, your servant ay tumayo ngayon. We acknowledge you. From me, limitado iting iwat ko. Limitado iting pagpanunod ko, Apo Diyos. Pinagyaman ako. We rely on your Holy Spirit. Sa apat na sulok ng simbahan na to, we ask the Holy Spirit, the mantle of anointing of the Holy Spirit, will teach sa aming lahat na nandito, Panginoon. We surrender to you everything. Hanggang matapos ang aming gawain, pagpalain mo na ang sumusunod as mas lalo pang sumusunod sa iyo. Tago mo ko sa pinakalikuran at ang kaningningan mo, Panginoon, ang kapangyarihan mo, Panginoon, ang makikita. Sa iyo lamang, Panginoon, ang pinakamataas na papurit pagsamba. We love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. And this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan mo natin ng Diyos. Praise the Lord. Ako po'y nagagalak na makita ko ulit kayo. Iba nga mo, hindi kaabay mo. Sa kalakanan at likod, sa harapan. Sabi mo sa kanya, nagagalak ako ang dito ka, kapatid. Masaya akong nakita kita. Kunam. Hallelujah. Palakpakan po natin ng Diyos. 9:38, so meron akong natitirang 35 minutes na lang. Kasi 45 dapat. Time out and duck, no? Naabot ko. Kasi meron tayong Santa Cena. Sige, for our text for today or ating pag-aralan for today, sabihin nga natin, prepare. Maghanda ka, kunam. Hallelujah. Sino ngayon ang tatanungin ko ang nakahanda? Alam niyo po ba, mga kapatid, ang Diyos ay malapit nang dumating. At ang pagbabalik niya, we need to prepare. At kung lahat na nakaprepare, sila po ay may connection sa Lord, sila po ang maliligtas. Kaya kita mantakabayo at damagam, nakaprepare ka na ba? Tinan mo natin yung text po natin para mabilis po tayo. Ano po yung sabi niya in Psalms 139:23 verse 24, search me, O God, and you know my heart. Sabi na, and test me, and you know my anxious thought. Verse 24, say, if there any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Ang liwanag po, si David lagi pong nagpa-test ng kanyang puso because your heart is very important in the front of the Lord. Hindi niya tinitignan yung kagandahan ng damit mo. Hindi tinitignan ng Diyos yung gaano ka nag-make up. Hindi tinitingnan ni Lord yung gaano mo inayos yung buhok mo. Tandaan mo, ang tinitingnan ni Lord, your heart. Amen. Ti pusom iti masapol ni Diyos. Because the heart is very important in the front of the Lord. Lahat po ng ating mga ginagawa ay nanggagaling sa puso natin. Kaya matarusan nyo kadi, no ti may nga tao kat agar-aramid iti madi, it because his heart ay punong-puno po nang hindi maayos ang kanyang puso. Pero yung puso niya ay maayos.
lahat po ng kanyang ginagawa ay tama. Kaya nga po sa umaga na to, ang pag-aaralan po natin is all about prepare, yung abbreviation ng prepare. Kaya nga po, ang ating pag-aaralan ay prepare, malapit nang dumating. Kaya masapol nag-prepare tayo. Number 1, what is prepare? Number 1, P is always pray. Ang lahat na nananalangin sa ating Diyos ay nag-pray at nag-prepare. Tinanton, ask God, search you. Kunana ni David, Lord, i-search mo ti pusok. Tanong titipusok ka, kalangking ka, baliwam ka di. Kaya nga po doon po, nahango yung create in me a clean heart. Kaya kung mali na po yung puso natin, pwede nating sabihin sa Diyos, be like David the Lord, create in me a clean heart. Kita man ta puso na takabay mo, di mo't hamo makita. Niya po Diyos lang di makakita dita. Tinan po natin, Gitext tayo tatay, kunana jay, nabasa tayo mo, nga Lord, search me, and you know my heart. Nawa nating inatanong sa Diyos, that Lord, i-search mo ti pusok, kiti pusok ko matagpuan, nga si katikarap na. Dalawang klase po ang Kristiyano po. Ang isa kilala si Kristo, ngunit siya ay nasa labas ng puso niya. At ang pangalawang Kristiyano, kilala si Kristo at ang Kristo na kanyang sinasamba ang naghahari sa puso niya. Ang ibig sabihin po, kung kilala mo ang Diyos, siya dapat ang nakaupo sa trono ng puso mo. Makikita mo na lang sa pagsunod kung talaga bang siya at ang ating Panginoon ang nakaupo sa puso ng isang tao. Kapag ikaw ay sumusunod kung ano ang ipinapagawa ng Diyos, umiiwas ka sa anumang kamalihan, kasamahan, at pagpapahiwalay sa iyo sa relasyon mo kay Lord, ang Kristo ang nakaupo sa puso mo. Ngunit kung ikaw po kapatid ay hindi gumagawa or sumasang-ayon, sumusunod sa kalooban ng Diyos, ibig sabihin, Jesus Christ is not in your heart. Andun lang siya sa labas. No? Yan po natin. Ano bang ibig sabihin ng prayer next? Pray. Prayer is the key to prepared life. Nung nananalangin ka, tinan po natin. Sige nga, next. Sabi niya dito, wala pang problema, nananalangin ka na patitibahin ka ni Lord. Hindi ka lang mananalangin kung andyan na yung problema, iiyak ka. Lord, help me kung kunan. Mali po. Kaya sometimes, hindi ka nakakapag-usad dahil hindi ka naghahanda. Pero alam niyo po yung mga Kristiyano po, nababad sa panalangin, na naghahanda kahit anong unos at bagyong dumarating, parang wala lang sa Kanya. Amen? Dahil ang tagal mo nang pinag-prepare, Lord, prepare me. No, dati dumtang na pagsubok sa akin, kung mayroong pagsubok na parating sa akin, patibayan mo ako. At kung darating na yung pagsubok, parang wala na lang yan. It because nakaprepare ka. Sabi mo sa katabi, walang lugi sa nananalangin. Pangalawa, nung sabi niya po sa panalangin, sabi niya, walang pang blessing na nagpapasalamat ka na dahil alam mong kayang gawin ng Diyos yan. Wala pa lang yung pagpapala sa iyo, hindi mo pa lang naahawakan, hindi mo pa lang naapakan, nagpapasalamat ka na. Dahil alam mo, gagawin at gagawin yan ng Diyos dahil siya ay tapat at mabuti. Amen. Sino po nananalangin? Sa anong karong ito na po Diyos, di balay yung maminsang lang makatawan, ngay kararag mo di balay. O, di ba? Sa anong ito na po Diyos, yung mga merong board exam dyan, na mga courses, mga kabataan, you must be bow down always to the Lord upang sa kanong darating yung panahon na ikaw magtitake na ng exam, pasado ka na dahil ang tagal mo na yung pinanalangin. Hallelujah. Ang dami nga nang utang, di mo pa panalangin. Diba? Ang dami na nating babayaran, hindi mo pinapanalangin, tapos agreklamo ka nga nagrigat tibiyag mo. If you said that God is unlimited God, dapat unlimited din kararag mo. Amen. Palakpakan manggar na po Diyos, sumamamati ka. If you believe that God is unlimited, numamamati ka nga na po Diyos, katawan ti patinggang ang itit ti blessing, ang kamagpatinggang agkararag,
until mahahawakan mo, mai-experience mo na yung mga pinapanalangin mo. Hallelujah. Ako po'y naniniwala at laki doon kung binabanggit sa inyong lahat ng mga members dito, walang mahuhuli sa iglesia na to. I believe to the Lord. Baka dapay matig, karkararag, amo ko mga i-bless ni Pastor. Alam nyo, if you pray for us, pag dumaloy ang pagpapala sa amin, aagos sa kanyang katawan. At ang katawan ay kayo. Naniniwala akong na kapag pinagpala kami, pagpapalain kayong lahat. Pastor Freddy, my friend, kung nanonood si my friend ko, nauna sila nagkaroon ng sasakyan, kotse, niregalo sa kanya. Alam mo yung declaration ni Pastor Freddy, kung binigyan mo ako, Panginoon, ng sasakyan, ayaw kong nakikita ang aking mga kabataan na nauulanan sila papunta sa mga gawain. Dahil ang church din nila ay sa mismong bayan ng Mingan, ang kanilang mga kabataan at ang mga member ng gagaling pa sa Lupao. Medyo malayo. Nasa 20 to 30 minutes. Alam niyo po ba yung declaration ni Pastor Freddy? Mula nagkaroon siya ng sasakyan, dumaloy yung pagpapala kay Pastor Freddy. Kaya yung church nila ngayon, dati siya lang yung may kotse, pero halos lahat ng mga kabataan nilang may trabaho na ngayon, mayroon ng sariling kotse. Hallelujah. Kaya nung pinagpapala kami ng Diyos, mas more na pinapanalangin niyo kami. Dahil naniniwala ako, aagos yung pagpapala at yun ang panalangin namin sa ating Diyos. If you bless me, my Lord, iraman mo, tinasasakupan me. Because we experience right now the blessing. We experience right now, dahil hindi kami nagsasawang nanalangin, ang naniniwala ko, ang Diyos ay aagos yung pagpapala. Tinan po natin. Sige nga next, sabi niya, wala pang pangarap mo natin or hindi pa natakamtan, nagpapasalamat na tayo dahil alam po natin na ibibigay yan ni Lord in God's perfect time. Kaya nga po yung pangarap natin ng simbahan, pinapanalangin na natin na maaapakan natin to. Kung nagaroon ni Pastor Lorenzo, isarnuda ka. Sapay ko malulo. Isarnuda kamin. May buhay na live. And we believe into the Lord na naniniwala kung lahat po tayo mga kapatid ay nananalangin sa pangarap nating lupa. Alam mo yung declaration namin ni Pastora ngayon. Palalahat dapat tayo mag-declare na this December, hanggang December, mabibili natin yung lupa na pangarap natin. Palakpakan man niya po Diyos. At mabibili lang natin yung lupa natin kung tayo po lahat ay nagtutulungan. Kaya nga po grabe. At naniniwala ko kung wala kang box, wala kang paglagyan ng piso for alabaster, meron dyan. Sabihin mo lang sa usher po natin para meron ka malalagyan. Kitam man nuubing atakabay mo. Kitam nuubing. Nuagin uubing. Bali ata na kang papayag kapatid na darating yung panahon na mabibili na ng lupa. Alam, sobrang ragsak. Kung nag-prayer meeting ka, nagraragsak ta, nagatangan yung lupa si ka. Kaslahan ka na ragsak apay, awan tiinted mo. Mas maganda makipagragsak no. Dainted mo. Nasakit ba yung piso? Islawang balyo na kano yung piso tatan, di ba? Guwatang ka kinde, di ba? Dapat makatang na nga piso di kinde. Awanan, o di ba? Piso lang ti daw-dawadan na po Diyos. Kung naman takabay mo, amuimot di pisom. Di ba? Guwatang ka kindi tatan ngayon ka 5 talon. Ibig sabihin ti bayad na kindi tatan 1.75. O di ba? Gumatang ka palamig mo, ang sursurwat ni Gab ka na na, and Gab is our one of mini-mentor ko dito. Kanay ko nga kurkurikan ata. Ang mga taktakawon na po Diyos balong. Hindi ka mo Gab, di mo ninakawan ngayon? Binigay mo. Pangalawa na pag-aralan natin, susunod po ay sa prepare
Ano po yung susunod? R. Action. Alam niyo po, kung hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nagkakaroon ng time sa pagbabasa, nakakalimutan mo yung mga utos ng Diyos. At alam mo ba, tuwing nagbabasa ka, nalalaman mo yung tama at mali. At kung nababasa mo ay mali, huwag mong gawin. Ano bang ibig sabihin po ng Bible? Anong meaning niya? Tingnan po natin. Binigyan po ng meaning ito. Tingnan po natin ang sabi niya, a reading lead us to habang nabubuhay ka, ang instruction ni Lord ay sundin mo. Sapagkat ang mga sumusunod sa instruction ni Lord, hindi po napapahamak. When troubled the Israelites to the promised land, kaya po nagtagal dahil hindi sila sumunod sa instruction ni Lord. At kung gusto mo mapalapit yung pagpapala mo, kung gusto mo na mamuhay na may kapayapaan, sundin mo yung instruction ni Lord. Yan po natin. Sige nga, A, reading lead us to prepared life. B, reading lead us to the blessed life. Joshua chapter 1 verse 8. Anong sabi nun? Prosperous and successful. Kaya awan lugi. O baka man ang takabay mo na nga lugi. Tagbasa ti Biblia ko nam. Hallelujah. Stay in God's word daily so your mind filled with truth. O, tinan po natin ang ganda. Joshua chapter 1 verse 8, stay, kuna na. Nanawa po sa ating lahat na nandito. Huwag mong kakaligtahan na basahin yung aklat. And sometimes, aluray ka sa ano ti bandog meno, syakot nagidak. Ako na kaya. Sobrang pagod ko, pero sometimes sabi ko, Lord, bumangon na manan. Thank you dahil meron akong asawang nagkukorek. Kaya mga kabataan, agpili kayo ti asawa niyo. Ikararag yu ti asawa niyo. Tano, nagkamali kayo, naku, maaring mawawala kayo. Ano ba yung sabi niyan, mga kapatid? John 14 verse 27, kaya nga naglilid ng peace. Pangatlo po nawa yan, sabi niya, reading lead you in peace. Sa pagbabasa po natin, ay nagkakaroon ka ng kapayapaan. Bakit? Pangako kasi ng Diyos yan. Peace I live with you, my peace I give you. I do not give you as the word gives. Do not let your heart be in trouble. Do not be afraid. Kaya nga po yung pagbabasa po natin, naglilid sa kapayapaan. Bakit po? Na ang kapayapaan, kapag nagbabasa po tayo ay naglilid ng kapayapaan because the Bible means, tinan po natin, John chapter 1 verse 1, sino ba ang nalalaman ng Bible? Tinan po natin. Nang pasimula ay naroon na ang salita at ang salita kasama ng Diyos at ang salita ay ang Diyos. Who is the creator of peace? Our Lord. Kaya kung binabasa mo to, nagkakaroon ka ng kapayapaan. Amen? So nga, sino dito sarili ng Bible gibalay? Sino tagbabasa? Praise the Lord. Palakpakan tayo na po, Diyos. Next, ano pa yung sabi niya dyan? Ano na yung susunod? Eliminate. Habang binubuhat mo yan, napapagod ka. Tandaan mo to. When I was in the Word, kaya nga nalulugod yung puso ko ng testimony ng mga tatay kagabi. Nako, dara yung umiinom na nasagitan data, siyempre nag-testimony da. Ano habang binubuhat mo po ang mga bisyo, ang mga kasalanan, ang mga hadlang para makilala mo ang Diyos, mapapagod ka. But if you surrender lahat ng bigatin mo, gaya ng picture na yan, sinusurrender mo, naglagan ti pinagbiag. Amen. Ilamlam mo ti pinagsugal mo, ay dakit diti lihim ka ni Apo Diyos.
Nagtagtagitnip ka lang ti 33, nagtaya ka manan. Nya pa, 6 digit magkamin nakatagta. Bay ang pastor, tag-tight sa mat. No, 300 million, ti tights na 30 million. Awatan na ka din, Apo Diyos, sadya tights nga ajay. Tandaan am ti amin, nga ilimlimod mo ka ni Apo Diyos, makabannog ata. No ilang lang mong magpay, ingga na itatat, pinaginom, pinagbisyom, niya pa, ti amin, nga aramidin tayo, pinagbuya, ti pornography, adik ka pala, ti online games, amin, nga aramidin tayo, nga hanga us-ustot, isango na po Diyos, makabannog ata. But if you surrender everything, Lord, bagkatem amin atoy, nagpintas dagbiag, nga wanti panunutan na. Pakam na po Diyos. Kaya po natin eliminate. Sige nga po, ano yung sabi niya dyan? Alisin mo na at iwasan at kalimutan mo na. Ikatem, kula na, alisin, iwasan at kalimutan. Paano po iwasan? At paano po kalimutan? Madali lang po, gawing mong hari si Jesus sa puso mo. And Jesus can direct your life into the straight path. Amen. Eh mga kapatid na nandito, kalimutan mo na. Kung naman di kapay mo, alisin mo na. Yugyugong basit, baka nakaturog. 1, 2, 3, alisin mo na. Kalimutan mo na. Iwasan mo na. Hallelujah. Ni kurang, ulitin tayo, dapat da in Jesus name na. Baka nga tumalab eh. Nakapagkat na. Ulitin tayo. Kalimutan, alisin mo na. Iwasan mo na. Kalimutan mo na. In Jesus' name, kunam. Amen. Palakpakan tayo na, Diyos. Ano pa yung sabi niya dyan? Sige po, next. Let go of sin and heaven weight that is slow you down. Kita man na bang bagbag ka nila, marigrigatang kan. Imbis ko mga nalagaan, pilpilitom latangaw often. Kabsat, I remind you, is-surrender mo. Ano pa yung sabi niya dyan? Next, yung verse niya po. Ano pa yung sabi niya? Hebrew 12 verse 1, magandang balita Biblia. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng mapakaraming saksi, tanggalin na natin anumang balakid at ang kasalanan kumakapit sa atin. Buong tiyaga nating takbuhin ang takbuhin na nasa ating harapan. O, iyaman ti balakid dita, ikatumon. Padasong man nagtaray nga nakaigam iti may sakaban nga bagas. Ang kagaroon makataray. Ore may sakilulangan, di ba ang hirap pong tumakbo na meron kang hawak-hawak, meron kang dala-dala. Pero kung ang lahat niyan ay sinurrender mo kay Lord, ang sarap magtakbo. Amen ba? Hallelujah. Ano pa yung sabi niya dyan? Sige po, next. Eliminate ang pag-iwas nating sa kasalanan ay hindi nating kalugihan, bagkut ito ay ikakabuti natin. Wala pang lugi sa pag-iwas. Alam niyo, kinikwento nga habang naggagawa kami ng suka, kinikwento ni daddy ko yung nakarang ko kay pastora, lumlumdad na, ng kunakmat ti panunot ko kat idi, adajay kunakmat. Istorya na nga, neighbor ko balag nga sinumbatan ni tather ko. No, sunduan na giigid kalsada, no, nakaturog ak, gapot ti kinabartag ko. Amon ti kwakot, danugan na ka. Sige, danugan na ko na. Lumaban ka niya. Kung naman na ka na. Gawit na ka din. Kung naman lang kanyak ide. Alam niyo po, walang peace. Hindi lang sa akin. Ang pinakawalang peace ay ang mga parents. Kaya encourage you sa mga kabataan na pasaway. Kung pasaway ka, matamaan ka nanawan nito at magbago. Number 1 po na nasasagasaan na walang kapayapaan ay ang mga gulang. Kung ikaw ay gawid ka talas 12, niya pa ang kapay maturugan, makiturturog ka, tila papapanam, amo yung walang kapayapaan ng mga magulang. Kaya nga, start from now, give it all into the Lord, lahat na pagbagkatan tayo. Ano pa yung sabi niya diyang kapatid? Next, ang iiwas sa maling gawain ay nagdudulot ng magandang buhay. Ayaw mo yon, iniwasan mo. At ang mga dati mo mga katropa sinasabi, paano ka nagbago? Nabibless na kami sa iyo. At naniniwala ko yung pag-iwas natin, itinataas ka ng Diyos.
Darating yung panahon na lahat ng sakripisyo mo sa harapan ng Diyos nakikita niya. At we believe in God's time. Lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga kahirapan, lahat ng mga hirap mong i-give up mo, darating pa nung makikita mo na inaangat ka ng Diyos than sa mga kasama mong nagbibisyo nun. Kaya kapatid, iwasan na natin lahat. Eliminate means awanti ibatim. Lagi kong sinasabi to parang computer, no rin format mo, awan na batin. At wag mo nang babalikan. Ano po yung susunod? Sige nga, next. Practice. Yung una po ay panalangin. Pangalawa po ay magbasa. Pangatlo po ay eliminate. At ang pang-apat po, we need to practice. Ano po dapat i-practice na? Do not just hear the word, obey in your daily action. Lahat ng mga napapakinggan mo, lahat ng nababasa natin sa Bible, ang pinakamaganda, sinusunod mo. Anong saysay ng dami mong alam memory verse, hindi mo namang sinusunod? Anong saysay na libo-libong mga preaching na mga napakinggan mo nang mumangar-aramidan? Di ba? Eh mga kapatid, ang pinagpapala ng Diyos sa yung mga taong sumusunod. Pero naniniwala ko, bakit yung iba pastor gumagawa na ng kasamang pinagpapala pa rin? Yap, merong mga pagpapalang ganun, pero naniniwala ko, hindi nila matatagpuan ang tunay na kasiyahan doon. Dahil matatagpuan mo lang yung tunay na kasiyahan kapag ang Diyos ang nagbigay, hindi galing sa mga, kung na ni tatay nga, ang magkati, agpikit ining, ang araramidan, kung na lang I praise God, yung mga tatay na to, na sudat nagibagbagan, nga awan tilugi, if you surrender your life to the Lord. Practice. Ibig sabihin, ako noon, pag nagpa-practice ako ng basketball, pag lagi ang nagpa-practice, gumagaling ka. Ganyan din sa ating Panginoon. If you practice daily in your life, lang ng mga binabasa mo, alakot, amumun at atake ni Satan. Oops, atake na naman to. It's because you practice what you hear. James chapter 1, verse 22, ano ko na nagyay? Do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what is say. Kat aramidom ano niya tamang mangag mo. Kita man di kabay mo no sumunsunod. May tisap na sumunod-sunod. Palakpakan tayo na po Diyos. Nagmayhatan. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya ko na nagyay, active in obedient, live out what you learn. No, nag-active ka kanti obedient, live what you learn. Ako no, inyatin, na pag-aaralan mo, nababasa mo, pagbiagam ko na nati Ilocano. Inyati pagbiagam, amom ti dakas, amom ti badi, ako ijay kayanti, nasyaat. Tama po ba? Huwag kang makisanayon sa mundo. No, ang mundo ngayon ay di mo na alam kung sino yung, ito ngayon, struggle namin ng mga pastors. Hindi na natin ma-recognize yung sino yung born again at hindi born again. Bakit? Sa panunuot, kung anong isuso, isuot. Kung anong ginagawa ng mundo, ginagawa. Kung anong usong sounds, pinapakinggan at ginagawa. Kaya kapatid, be a light in souls in this word. Active ka dapat sa pag-ubi mo at pinagbiabiyagam ko na. Anya pa ko na nabi. Next. No self-deception, do not trick yourself in thinking listening is enough. Hangka kumalang agdigdangag. Na? Ado tinadangag mo, 1 million sa nga wordan, 1% pa lang itinaramid mo nawat hindi lang tagapakinig, tagasagawa. Amen po ba? Sabi mo sa katapi mo, hindi ka lang tagapakinig. Tagasagawa ka din kapatid ko nam. Kuna na, yung may katlo, sabi niya dyan, sige nga next, real faith action. No talaga mamati ka, action ka. Nagrigat mat, pastor kami nga, katansuda ta, nagpintas, nagchismis. Nagap-apa kay asawa mo na ka, will ba ni Lord, kung kalampay lang ka, nagap-apa kay asawa mo. Alam niyo po ba kapatid, kung ang mga sinusundan natin at sinasamahan natin, naglilid yan sa kahiwalayan mo, sa relasyon mo kay Lord, nawawala na yung connection mo kay Lord, layuan mo na.
Mas mabuti pa ko na ti Biblia nga may maysam. Kaysa nakadado ti kaibigam. Nga may adayo kamat kanya po yusen. Sabi niya dyan, dahil sa isinasagaw mo ang mga napakinggan mo, nagpapatunay lamang na naniniwala ka at mahal mo ang Diyos. No? Naniniwala ka at mahal mo sapagkat sumusunod ka. May dalawa pa po nating pag-aralan bago ko matapos. Panglima. Ano po yung sabi niya yung panglima? Arm. Put the full armor. God at stand strong against temptation. Wala na po tayong iba. Alam mo, para makapag-prepare ka, dapat lagi pong nakasuot yung full armor natin sa ating Diyos. Ang tanong ko ngayon, ano po yung armor na alam po natin? Sige nga, yung next po natin. Bakit kailangan isuotin? Put the full armor of God so that you can take your stand against the devil. Seems. Kung titignan po natin, we are not battling is physically. Ang atake lagi ni Satan, not physically but spiritually. Bakit kaya someone na yung mga anak mo yung ginagamit? It's because wag mong tingnan yung anak mo. Satan can use spirit to pour out your daughter or son para masira kayo. Kaya wag po natin tignan ng isang tao na gumagawa ng mali dahil mali po talaga yung spirito niya. We are battling spiritual. Kaya lagi nating isuot yung full armor ni Lord. Tinan po natin. Sige, next, yung isang verse pa nga. Put an active daily in choice to equip yourself. I-active mo daily. Baka di po natin alam yung mga armor ni Lord. No, sino po nakakaalam yung armor ni Lord? Yung lahat, the helmet, sino po nakakaalam? 100 Gcash, mapantisango, i-recite na. Wala. Sayang. 200 Gcash, unuhuli ko. Wala pa rin, thank you. Dahil wala akong Gcash laman. Sige, next. Ano po yung mga armor ni Lord? Sige nga po. Next. Sige, next na. Yung mga armor ni Lord. Sige nga, next. The belt of truth, breastplate of righteousness, shoes of gospel of peace, ano pa? Shield of faith, helmet of salvation, and sword of the Spirit, and prayer, the connection to the Lord. Nagtatanong ako noon, parang 7 yan ay 6. Bakit 6 lang? When I'm searching, kahit pala isuot mo lahat mga belt of truth, dapat tumatayo ka sa katotohanan, yung breastplate of righteousness, namumuhay ka ng may righteousness, shoes of gospel, pinamumuhayan mo masalita ng Diyos at sinishare sa iba, shield of faith, kahit nagsishield ka, kahit meron kang helmet, kung hindi ka nananalangin. No, useless lahat yan. Amen. Eh, ang pinaka-importante pala yung pang-7, prayer to connect God. Dahil ang connection mo kay Lord ang nag-a-active sa mga sinuot mo. Yeah, merong activation. Sinuot mo nga lahat. Nakasuot ako. Satan, halika na. Eh, di mo naman sinabi ni Lord na, Lord, samahan mo ako. Tatagos pa rin. Mananalo pa rin ang kalaban. Hindi mo sinabi, Lord, nasuot ko na yung mga full armor mo. Samahan mo ako ngayon makipaglaban. Amen! Hindi mo sinama. Tapos sinabi, natalo pa ako, Lord. Sinuot ko lahat. Hindi mo naman sinabi na samahan ka ng Diyos. Eh kapatid, isuot mo lahat yan at ang pinaka-importante, meron kang connection sa ating tagapagligtas. Parang wifi lang yan. Kung nakakonect ka, may signal ka. Kung hindi ka nakakonect, wala kang signal. At ang pinaka-instruction nito, kung wala kang connection in prayer sa ating Panginoon, awanti connection mo hanggang manifest yung mga armor ni Lord. At pinakahuli, sabi niya po dito mga kapatid, stand firm to hold the ground rather than run away. No, nung naisuot mo, sinabi mo na Lord, samahan mo ako, makipaglaban ka. Huwag kang tatakbo. Dahil alam mo, ang Diyos ay kasama mo. No, sometimes the battle, tinatalikuran. Alam niyo po, ayan ang gustong-gusto ni Satan, tumatalikod ka. E di, mas more na makakapag-penetrate siya dahil nakatalikod ka. Harapin mo dahil alam mo, kasama mo ang Diyos. Sa mga pagsubok, hindi yan tinatakbuhan. Sa mga problema, hindi yan tinatakbuhan. Sa mga sulirarin, yung mga walang kapayapaan, hindi yan tinatakbuhan. Harapin mo na mayroong pagluhod na alam mo ang Diyos ay kasama mo. At pinakahuli na pag-aralan natin, lastly, rely
Saan tayo nag-rely? Next, sige nga. Proverbs 3 verse 5, to trust to the Lord with all your heart, not lean on your understanding. Sige nga next. Ano yung sabi niya? Rely only the power of God. Wala kang ibang pag-rely. To prepare yung magandang buhay at to prepare sa pagbabalik na mag-rely kayong kapangyarihan ng Diyos. Ano pa yung sabi niya dyan? Sige next. Expect. Look forward with hope to the return of Jesus. Ito po ang sige nga. Dito na ako magtatapos, tinatawag ko yung worship team. What is your expecting sa pagbabalik po ng Diyos? Tinan po natin. Look forward with hope, return of Jesus Christ. Titus 2 verse 13, sabi niya, the verse that speak about waiting for the return of Jesus Christ, calling Him to our blessed hope, great of God of Savior. Bakit kailangan nating mag-expect po? Yan po natin, masasagot ko yan, bakit kailangan po mag-expect? In Pahayag chapter 2, 21 verse 1 hanggang 3. Tinan natin. Pagkatapos nyo nakita ko ang isang bagong langit, isang bagong lupa at wala na yung dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. Tinan natin sa verse 2, 3, narinig ko ang isang malaking tinig na mula sa langit, sinabi, narito ang tabernakulo ng Diyos. At nasa tao, siya ay mananahan kasama niya. Sila ang magiging mga tao niya at ang kanilang Diyos mismo ang sama sa kanila at ang kanilang magiging Diyos. Tandaan mo kapatid, we are not citizen here. Laging sinasabi, expect. Kaya nga, meron nagsasabi sa akin, si Biko na lang ang pag-asa ng Pilipinas. Pero remember thing, kung aaralin mo talaga ang Biblia, kung aaralin at talagang isa sa puso mo, lalo ang mag-aral ka sa Revelation, gusto ti ko na ti Biblia, dumtung to ni panawin, na oray na katato ti kwartam. Panunod matoy, at ito magiging remind lang sa atin. Nyat at ato, may anak winumatmatay. I-search yo. Nyat at ato ti matay ba or may anak? Oh, kung titignan natin nasa siguro, kung i-search natin yan, mas madami yung pinapanganak. Tingnan nyo po, lumalawak ba yung daigdig? Diba? Habang mabalin nga, ay expand. Darating yung panahon, dadami ang population. At kahit napakadami mo ng pera, in God's time, punong-puno yung pera ng bangko mo, aw mo magatang muntot ni makanan, ti kinado ti tao. So nga, patsyan na kamsat ng patsyan matisasaw na po Diyos. Nga tisasaw na po spay-pay so rumigatan iti panahon. Kaya God knows, itiwala mo and expect the return of Jesus. Mag-expect ka na parating na ang ating Panginoon. At expect mo na we are not citizen here. Mapalin mo pangarap. Sila kanya, may mga mangarap kami, alam niyo ba? Kami mag-asawa, neighbor namin, plinano po yung bahay namin. Lalo, mas malaking church pa, mas marami ang makakakilala sa iyo. Hindi lang yun. Ang pinapanalangin, i-bless mo pa yung simbahan para mas marami yung gagamitin na finance to share the gospel. Dahil alam po namin, mga kapatid, na hindi talaga tayo taga dito, pero wala pong masamang pangarap. Habang naglilingkod ka, nangangarap ka din. Dahil naniniwala ko ibibigay ng Diyos yan. But the pangarap mo kuma, that is your second priority. The priority, tinagad mo kuma, nakalista di langit. Dahil yung saysay nga nakalugan ka ti pick up, crosswind, nakatulugan mo, na umunagad mo tudjay. Diba? Kaya kapatid, I encourage you for this moment. Now po, you must prepare at all time. Nahabali nga tao at mag-iba na bless ako sa iyo. Sa itukod nakman, kulanan to kanya. Pwede ba mag-rise up tayo? Oh, Rashikira Babasya. Oh, Jesus. Sige, pumunta na din po yung mga maghahawak ng 1-5. Oh,
worship you. We worship you. Oh God. Oh, we worship your name, God. Sige, habang kinakanta natin yung ang iyong nilikha, bago tayo mag-tick dyan, sige nga yung singers natin. Deserve muna ni Lord na papurihan natin habang iti-take natin mamaya yung mga pagkain as a symbolize that bread, that the body of God in the juice is a symbolize of His blood. Habang kinakanan yung nilikha, laglagi po ginaramid na po. This is not a ritual, my Lord. Lord, I pray in the name of Jesus sa mga bread, sa mga obas, sa juice na symbolize of your blood. Aramidin mi ato'y kaputinay ayat da ka.